Ano po yung mga kinontinue nyo at ano rin po yung sinimulan nyo during your first term? Well, may mga nag-end of term siya na may mga infrastructure projects na by phasing eh. So, kinontinue ko yon dahil syempre sayang sinimulan naman ng gobyerno, pera rin ng taong bayan yon. So, kailangan itinutuloy natin. Yung aming scholarship program, yung actually study assistance siya kasi all grade levels meron and hindi ito based on high grades. Basically ito tulong diretso sa tao, sa mga estudyante. Kinontinue namin yun, although it is a program na sinimulan niya, kinontinue rin namin in my time. Tapos ang initiative ko naman ngayon na ginawa, like yung strengthening ang peace and order namin, nag-initiate ako na magkaroon ng command center na sarili, yung PNP namin. It used to be na yung aming DRRM office ang merong command center lang, yung disaster response. Sa akin naman, ginawa ko ito doon sa aming kapulisan dahil gusto namin mas mapalakas lalo ang anti-crime operations. And then yung sustainability initiative, no, para po makapag shift doon sa pamumuhay ng lungsod, no, into one that is livable and sustainable. So may new projects tayong pinapasok and yung initiative namin to be a smart city. Smart city. Yes, yeah. This is okay. But when you say smart city, ano pong mga adjustment? Una ko pong narinig yan kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Yes. Well, iba po ang sitwasyon din ng Baguio sa Muntinlupa. So paano pong adjustment, improvement na para mas magiging madali at mapapakinabangan po ng inyong constituents? Yeah. Well, basically, ang smart city is all about the use of technology in governance. Pero hindi lang ito tungkol sa computerization. Yeah. It also involves systems that you put into place para maging mas more efficient, more responsive, and easier ang interface ng tao with government. Doing things right, no, to simplify the technology na ginagamit natin. And ito yung data-driven ang gawa ng policies at saka decisions. So, ang electronic or computerized tools na gagamitin mo dito are databases, no? Yung GIS, Geographic Information System, na kung saan ang ginagamit mo na nakokolekta mong data, ang iniloload mo doon sa system na yon for you to be able to analyze, no, kung anong effect ng programs na pinapatupad mo, ano yung impact nito sa community, sa environment. So magkakaroon ka ng balance in all of those programs that you implement, no, with the use of technology. So it's a long-term actually it's a long-term program. Nakikipag-tie up nga kami with the Development Academy of the Philippines para mabuo yung roadmap. Kasi ang objective natin dito, kung maset natin yung roadmap, even if wala na ako dyan, or I am not there, yung succeeding leaderships, Mapapakinabangan pa rin. mapapagpatuloy din nila.